Hi, hello guys. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ayan. Marami na naman tayo ditong overripe na saging. Binigay ng aking kapatid. Siyempre, para mapakinabangan natin. Gagawa natin ng twist. Twist ba yun? Sari-sari ang naiisipan. Ayan, yan pong karamihan diyan ay maitim lang ang balat pero maganda pa ang laman. Ayan, katulad ng mga kinukuha ko. Maitim na ang balat, kala mo bulok na, yung pala okay na okay pa ang laman. Gagawin nating banana cake for today's video. Ayan, samahan ninyo ako. Gagawa tayo ng another recipe. Gagawa tayo ng banana cake. Ayan, atin munang babalatan. Sayang kasi ang mga natitira sa palengke. Dapat tayo ay maging maarimuhanin sa buhay. Yung mapapakinabangan mapapakinabangan pa ay ating gawa ng paraan para makain natin at mapakinabangan. Kaysa naman itapon, 'di ba? Marami po kasi yan, kaya hindi naman mauubos sa kakainin lang. Kaya yung iba gagawin nating banana cake para tayo may pang-almusal or merienda. Ayan. Panoorin nyo ako sa aking gagawin. Para kayo magka-idea sa mga nag-o-overripe na ninyo diyang mga saging. Mag-isip lamang tayo ng paraan kung paano natin mapapakinabangan. Ayan. Marami-rami din yang ibinigay ng kapatid ko. Nasarapan siguro doon sa ibinigay yung ginawa kong maruya. Nagdala ulit, mas marami. Ayan, natin ang pipisain. Natin pong lalagyan ng plastic itong almirez. Alam ba ninyo yung almirez, yung pang pisa ng bawang? Ito kasi ang gusto kong pampisa kasi malapad, mabilisan lang, di katulad sa tinidor na iisa-isahin mo. Dito mabilisan lang. Saka natin anuhin ng tinidor pagka halos pisak na lahat. Ayan, para-paraan lang pag wala tayong mga gamit na magamit, para-paraan lang para tayo may magamit, o diba? Malinis naman po yan. Yan pong saging na aking binalatan, hinugasan ko muna bago ko balatan. Kaya kahit ako'y humawak ng laman niya ay okay lang. Ayan, ayan na po ang aking mga napisa. Marami-rami din yan. Ating pipinuhin para mas maganda ang texture. Ayan. Pag kayo din lamang ay may mga ganyan na overripe, mag-iisip tayo ng paraan kung paano natin mapapakinabangan. Marami nang mapapanood ngayon sa social media na paraan para makatuto sa pagluluto or sa pagdi-DIY. Ayan, lagyan na natin ng 2 itlog. Yan ang mga ingredients niyan. Tapos yung melted butter. Yan po ay kaunti lang yung aking melt, pero dinagdagan ko po ng kaunti pa yan. Nagtunaw ulit ako. Hindi ko na pinakita sa video. Ayan, lagyan natin ng kaunting asin. Tapos mekos-mekos ulit.
Tapos lagay natin ang sugar. Hindi masyadong marami ang sugar kasi matamis na yung saging. Mekos mekos. Ayan. Ilagay natin lagyan natin ang harina. Dalawang cup na harina. Tapos baking powder. Tapos baking soda. Ayan. Kaunti lang po ang baking soda. Halu-haluin natin. Habang minimix pa, kutsara pa yung ginagamit ko. Pero pagka mix na yan, kakamayin ko na yan para mabilis. Lagay na natin ang evaporated milk. Unti-untiin lang muna natin. Habang hinahalo natin. Yan, lagyan na natin ilagay na natin yung natitirang milk. Ayan, tapos halu-haluin ulit natin. Halo ng halo. Parang kakaunti pa yung yung flour, dagdagan natin. Marami kasi ang nailagay na saging. Kaya dinagdagan ko ulit ng 1 cup na flour. Lagyan natin ng tubig. Matagal lang naman pag nagmi-mix ng ganito. Pero pag ayan ay na-mix na, madali na lang yang masahin pagka kakamayin na. Ay hindi ko pala yung kinamay, ang kinamay ko pala yung maruya. Yan ay talagang lang, ganyan lang ang pag-mix. Kutsara. Tapos ating imi-mixer. Nalito ako doon sa maruya at saka sa sa banana cake. Parehas kasing may saging. Habang ako'y nagbo-voice over po nito, ako'y hikab ng hikab kasi hindi agad ako nakatulog kagabi. Ewan ko ba. Nung isang gabi matagal ako bago natulog, tapos hindi agad ako nakatulog kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Sa dami siguro ng mga bumabagabag sa isip. Alam mo naman tayong mga nanay, pagka may kaunting kakulangan sa budget ay pinoproblema, o diba? Kaya hindi ako masyadong nakatulog ng maaga-aga. Nakatulog ako siguro mag-aalas 12 na. Pero habang ako ay gising, ako ay nagpapaikot sa dalawa nating kaibigan, sa dalawa nating viewer kagabi. Diba? Nakapagsukli ako. Habang gising. Ayan na ang ating nagawa. Kailangan nating siksikin para wala siyang hangin. At eto na po ang aking na-steam na banana cake. Hindi ko na pinakita ang pag-i-steam. Basta 20 minutes nyo lang yung i-steam. Kailangan kulong-kulong muna ang tubig bago ninyo ilagay sa steamer. O, ayan.
Tapos i-timer ng 20 minutes. Ayan na, ang sarap. Ready na ang breakfast. Ayan. Bibigyan natin ang ating kapatid ng pang-almusal. O diba? Eto na, kakain na tayo ng almusal. Ang aking ginawa. Sarap. With coffee. Sarap Diba? with hot coffee. Ayan si Inday. Si Inday na kinukutsara pa ang kape kasi mainit pa. Ganyan ako pag mainit pa ang kape. Hindi ako naghihigop sa tasa. Kinukutsara ko, takot mapasok. Overripe na. Ang sarap po. Promise, ang sarap po. Gumawa po kayo niyan. Niluto natin. Para hindi masayang ang inyong mga saging diyang nag-overripe na. Binigyan ko sila ng pang-almusal na niluto ko. Ayan. Nakagawa na naman tayo ng Ang sarap. almusal na masarap at healthy. Healthy breakfast. Ayan, kain po tayo mga kaibigan. Hindi po ako sanay uminom ng Maraming kape salamat na sa inyong ginaganon. pag-support. Lalo't mainit. Kinukutsara ko po. Talagang busog na busog ako dyan. Sa isang piraso yan ay busog na busog ako. Hindi na ako nakapagtanghalian yan. Nagawa ko. Pero Late na ako nung nananghalian. Pahapon na kasi mabigat yan sa tiyan eh. almusal po tayo. Pero promise, ang sarap. Sarap ng ating Yan ay pang second try ko na ng banana cake na steam. ginayat-gayat ko. Siguro masarap yan pag sa oven niluto. Wala naman kaming oven, nasira na. Kaya steamer na lang. Maraming salamat.